Hey guys, malaki po yung in-upgrade ng specs po ng Poco M7 ngayon compare po sa may last year model ng Poco M6. To the point po na napakapangit po ng specs ng Poco M6. Pero ito po ngayon ng Poco M7. Maganda na po yung kanyang processor at malaki pa po yung kanyang battery. And for this video guys, ito po yung ating review ng Poco M7. At medyo pagpasensya nyo po muna guys yung boses ko. Medyo minamalat po ako ngayon. Nagsasale po siya guys ng around 5,000 pesos sa may 6128 na version. Then around 6,000 pesos naman sa may 8256 na version. Tatlong kulay po yung available sa kanya. Itong kulay blue, itong kulay black, saka po yung kulay silver. Dito po sa may design niya, medyo malaki po yung smartphone na to. Malapad po siya at malaki po yung display. Dahil nga po yung sa napakalaking battery na meron 7,000 mAh siya battery. Plastic build lang po siya. Meron po siyang plastic frame at plastic back lang. At medyo hindi nga po ako nagagandahan sa may design niya. Lalo pa nga po dito sa may display na meron 6.9 inches. Medyo malaki po yung bezel ng display niya at medyo nakakapagtaka lang po. Hindi pa ginawang AMOLED din po ako to. Naka-IPS lang po siya. Pero naka 144Hz sa refresh rate naman siya. Saka 1080p resolution. Kaya medyo okay na po yan. Sa package meron po siyang 33 watts sa charger. Jelly case. Saka po yung mismong smartphone. Yan lang po yung pinaka-package niya. Noong una ko po makita guys yung smartphone na to is medyo nagulat nga po ako sa kanya. Dahil napakalaki po ng kanyang battery. Tapos napakamura lang po ng presyo. Maganda ka kung kalaban to guys ng Tecno Pova 7 na merong IPS sa display din po. Saka po 7,000 mAh sa battery. Ang problema lang po yung processor po ng Poco M7 is meron lang po siyang Snapdragon 685 na masyado na nga po luma. At least man lang sana ginawa na po G100. Same po ng Tecno Pova 7. Kaya kung malaking battery po guys ang hanap natin sa mga budget phone po ngayon, still si Tecno Pova 7 pa rin po ang hari para dyan para sa akin. Kumbaga hindi naman po pangit yung specs po ng Poco M7. Sadyang hindi nga lang po siya ganun kaganda para po sa may around 5,000 na presyo pagka nga po nakasale siya. Pero kung i-compare nyo naman guys si Poco M7 sa ibang mga smartphone brands, tulad po ng Infinix Hot60i at sa ibang smartphone po nila Oppo, nila Vivo, saka po nila Realme, or even kay Honor, doon nyo po makikita na mas sulit po ang Poco na smartphone na yan, compare po sa ibang smartphone brands. Itong Snapdragon 685 masyado na nga po luma yan. Sana ginawa na lang itong G100. Maybe ang binasihan po ni Poco dito is yung processor po ng Poco M6 last year. Dahil nga po mas mahina yon at mas malakas na nga po dito sa may bagong version. Ang problema marami na po tayo mabibiling ibang smartphone sa ibang smartphone brands na mas maganda po ang overall na specs compare nga po sa may Poco M7. Lalo kung hindi naman po sa atin mahalaga yung malaking battery nga po niya. Goods naman yan guys kung pang casual use lang like ng Mobile Legends. Then mas okay naman na to kaysa sa may G81 saka po sa may Unisoc sa ibang brand. Lalo nga po napakatagal din po niyang malobat at napakalaki nga po ng kanyang display na meron 6.9 inches. Kaso lang bakit yata tinanggal po ni Poco yung headphone jack sa kanya. Tapos naka-optional na lang po yung SIM to niya. Kung nano SIM ba o SD card po yung ilalagay natin. Compare po sa ibang budget phone guys na meron po silang triple card slot. Tapos meron pa pong headphone jack. Saka medyo madamot pa rin po si Poco pagdating po sa may speaker niya. Dahil naka single speaker pa nga rin po siya. Habang yung ibang entry level po nila Infinix saka po nila Tecno sa meron 3,000 po na presyo. Mga naka-dual speaker na. Even po sa may camera niya guys is medyo tagalid to guys para sa akin. Hindi po siya ganun kaganda. Mas maganda pa rin po yung ibang smartphone nila Infinix. Saka po nila Tecno. Kung magandang camera po guys ang hanap natin sa mga budget phone po ngayon. Sa Wuthering Waves, huwag nyo na pong subukan i-download to. Sayang lang po yung oras natin. At sayang lang din po yung internet. Yung G100 nga guys is nahihirapan dyan. How much more pa po ang Snapdragon 685. Kung hindi po sa inyo guys mahalaga yung malaking battery, ay suggest ang kunin na lang po natin sa may around 5,000 na presyo. Pagka nga po naka-sale is yung Xiaomi Redmi Note 14. Naka-AMOLED display po yan. Naka-G100 po na processor. Much better na camera. Mas magandang build quality. Sa may around 5,000 nga lang din po na presyo pagka nagsisale. Saka medyo malaki din po yung kanyang battery. Na mayroong 55 mAh sa battery. Si Infinix Hot60 Pro naman guys, okay din po yan compare nga po kay Poco M7 sa may around 6,000 naman guys na presyo. Naka G200 yan. Mas magandang camera, naka AMOLED display at mas elegant po na design. Or kung Poco po talaga ang gusto nyo, mas okay siguro magdagdag na lang po kayo ng around 1,000 pesos. Baka makakuha na po tayo ng Poco M7 Pro 5G. Overall na specs po nun guys is mas maganda. At nagsisale na nga rin po yun guys ng around 7,000 lang. Naka 5G pa tayo. Hindi man siya naka 7,000 mAh siya battery.
Pero overall po na specs niya, mas panalo po iyon. Kumbaga guys, hindi naman po sobrang pangit tong specs po ng Poco M7. Sadyang hindi lang po talaga siya ganun kaganda. Upgraded man guys yung kanyang specs sa may last year model. Kaso pagka kinumpare naman natin yung smartphone na to sa ibang smartphone brands, doon nyo po mas makikita na mas maganda po yung iba compare nga po dito. Pero syempre kung malaking battery nga po ang hanap natin at kung gusto nyo po ng Poco, syempre ito po ang kunin nyo. Still si Poco 7 pa rin po ang hari po ng mga budget po ngayon para sa akin. Pangalawa lang po si Poco kung battery nga po ang pag-uusapan. Yun lang po guys, medyo pagpasensya nyo po muna yung boses ko at medyo minamalat po ako. Thanks for watching.